Guys, inaasahan na magiging tulad daw ng isang tigring na sugatan ang kupunan ng Hinebra. Magiging mabangis ito sa pakikipagharap sa team ng Rain or Shine. Pagkatapos matikman ang lupit ng Magnolia Hotshots, tiyak na tuto ng leksyon ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Ang pagiganti mula sa mapait na pagkatalo sa Hotshots ay ibubunto ng Hinebra sa kupunan ni Coach Yang Giao. Ngunit bilog ang bola, wala pang panalo ang Rain or Shine sa kanilang tatlong laro at tulad ng Hinebra, uhaw na uhaw din sila sa panalo. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, gaya nga po ng sinabi ni Hinebra Coach Tim Cone, matagal niyang maaalala ang pagkatalo ng Hinebra sa Magnolia. Parang indabag na ang panalo para sa Gin King sa first half, ngunit sa pagkakataong iyon ay sila ang na-NSD na mga bataan ni Coach Chito Victolero. Kung inyong naaalala, ang pinakahuling Manila Clasico ay halos kapareho ng semifinals match sa pagitan ng Gilas at Kupunan ng China sa Hangzhou Asian Games. 21 points ang lamang ng China sa Gilas at tiwalang-tiwala ang Chinese crowd na wala nang magiging sagabal upang umusad sila sa championship round kontra sa naghihintay ng Kupunan ng Jordan. Sa halftime sa laro ng Hinebra at Hotshots, 25 points ang lamang ng mga mag-aalak. Tiwalang-tiwala ang mga Hinebra fans, mananalo ang kanilang team. Pero nagising ang mga Hotshots players matapos masabo ni Coach Chito Victolero sa dugout during halftime break. Ganyan din ang nangyari sa laro ng Gilas at China sa Hangzhou Asian Games. Unti-unting naibaba ng mga Pinoy ang kalamangan ng mga singkit hanggang mag-take over na sa laro si Justin Brownlee. Inside 2 minutes ay lamang pa ng 7 puntos ang China pero binura iyon ng Gilas naturalized player sa pamamagitan ng isang 2-point floater at ng dalawang dumadagundong na 3-pointers. Kaya nasabi ni Coach Tim Cone matagal niyang maaalala ang talo nila sa Magnolia. His own medicine, iyon ang ipinatikim sa kanya ng mga bataan ni Coach Chito. Congrats sa Hotshots, sila ang nag-never say die sa huling edisyon ng Manila Clasico. Galing sa isang talo ang Hinebra, nahaharap sa Rain or Shine mamayang alas 8 ng gabi. Baon ng mga bataan ni Coach Tim Cone ang aral na natutunan sa larong iyon na nagkampante sila sa second half. May mga Hinebra fans na nagsasabi hindi raw mangyayari ang ganoong endgame meltdown kung si Justin Brownlee ang import ng Gin Kings. Hindi po ito ang oras para pagkumparahin ang dalawang import. Mas maganda siguro kung tatanggapin natin na buong Hinebra team ang nagkulang sa larong iyon. Sabi nga po ni Coach Tim Cone, ang first half ay nagpapakita ng magandang potensyal ng kanyang team, pero ang second half ay nagpakita naman ng kabaligtaran. Sa kanilang laban mamaya, masasabi natin na medyo inaalat ang Rain or Shine dahil tiyak na isang disiplinadong team ang makakaharap nila. Pinakamatalas ang kupunan ng Hinebra pag nakakaranas ng di inaasahang talo, lalo na at ang talo'y nagmula sa mahigpit nilang karibal na Magnolia Hotshots. Muli ay makakatulong ni Tony Bishop, sina Japet Aguilar at Christian Standardinger plus ang backcourt tandem ng Hinebra na sina Scottie Thompson at Maverick Ahanmisi. Lumalabas na ang husay ni Maverick Ahanmisi na nagtala ng 21 points at 13 boards sa laban nila kontra sa Magnolia. Kahit wala pang panalo sa kabilang banda, hindi pwedeng i-count out ang Rain or Shine. Si Dodian Summers pa rin ang mangunguna sa atake ng ROS, kasama sina Leonard Santillan, Reynam Batak, Andre Caraput at Gian Mamuyak. Hindi pwedeng magkumpiyansa ang Hinebra tulad ng laban nila sa Hotshots dahil uhaw na uhaw sa panalo ang Rain or Shine na gustong makapasok sa win column. Kung kailangan ng ROS ang panalo, lubhang kailangan din iyon ng Hinebra upang bumalik ang kanilang kumpiyansang sinugatan ng Magnolia Hotshots. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Benedict, Bernie Roland,
Efren Mendoza, Papa Kiko, Rino Baral, Reggie Jimenez, Mr. Sainaan, Joel Atienza, Eliza Ruth Rosario, at si Serafin Sabanaw. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.